Sa puso ngang gabi, salop ngang isang maliit na kusina, tanging ang tunok ngang paghahabol na hininga ang sumisira sa katahimikan. Mainit, malakit ang hangin, ang bawa espasyo ay tila pinipigang ang alinsangan, na mas pinatindi pa ngang init na namumula sa dalawang katawang makalapit. Ang amoy ngang pawis ay humahalo sa amoy ng lupang nabasa ngang hamo sa labas. Isang kamay na magaspang at malakas ang humahaplos sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay nakasapo sa kanyang bato, doon sa ilalim ng kanyang buho na basa na rin ngang pawis. Liam, hindi. Tama to, isang tini ang pabulong na namutawi sa mga labi ni Althea, garagal at halos malunot sa sarili niyang pahinga. Subalit ang pagtuto sa kanyang nga salita ay kinain ng isang impit na ungo nang maramdaman niya ang mainit na labi nito sa kanyang lig. Ang nga daliri niya, na kanina'y mahigpit na nakakuyom sa pagpipigil, ay dahan-dahang bumukas at kumapit sa matipunong balikat ng lalaki. Isang pasuko sa kabila ng paalinlangan ng isipan. Ngunit hindi ganito na simula ang lahat. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang init sa kusinang iyon ay dala lamang ng matinding sikat ng araw sa katanghalian at ang tanging kasama ni Althea ay ang anino ng kalungkutan. Nakaupo siyang mag-isa sa harap ng hapak, pinupunasan ang pawis sa kanyang nuhabang nakatitik sa screen ng kanyang telepono. Mula sa kabilang panig ng mundo, ang putol-putol na imahe ngang kanyang asawang si Marco ang nakikita niya. Ang ngiti nito ay tila nagiyelo sa bawat pagintungang signal. Mahal, okay ka lang ba diyan? Tanong ni Marco. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng tubig. Tumango lang si Althea, isang pilit na ngiti ang isinukli, bago tuluyang nadilim ang screen at napalitan ng mga salitang call ended. Napabuntong hininga na lang siya. Ang katahimikan sa bahay ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandini. Ang bahay na binuo, nilang ang pangarap ay naging isang malaking paalala ng kanyang paisa. Maya-maya, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Nang buksan niya ito, bumungat sa kanya si Liam, ang pinsan ni Marco. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan na hinulmang ang pagtatrabaho sa ilalim ng araw at may daladalang kahon ng gagamit pang kumpuni. Althea, pinapunta ako ni Kuya Marco. Sabi niya, may tulo daw yung gripo niyo sa kusina. Sabi nito, isang magalang na ngiti ang nasa kanyang labi. Pinapasok niya ito. Sa pagpasok ni Liam, tila napuno ang bahay ng isang presensyang matagal nang nawala, isang presensyang pisikal at toto. Ang amoy ng kanyang pawis ay hindi tulad ng alinsangan. Ito ay may halong amoy ng kahoy at bakal, isang amoy ng paggawa, isang amoy na nagpapaalala kay Althea na may isang tunay na tao sa kanyang tabi. Habang pinagmamasdan niya, si Liam na abala sa paayos ngang sirang gripo sa ilalim ngang lababo. Hindi niya may wasang mapansin ang pagguhit ng maugat sa mabraso nito sa bawat pagpihit nito ngang liyabo. Ang kusinang dati isaksi sa kanyang kalungkutan ay biglang nakaroon ng ibang init, isang init na nagsisimula pa lamang mabaga. Ang masumunod na araw ay nakaroon panibagong ritmo, isang ritmong hindi pamilyang ngunit unti-unting nagiging bahagi ga bawat paikot ng orasan sa maliit na bahay ni Althea. Si Liam, sa utos na rin ni Marco mula sa malayo, ay naging isang paladyang tanawin. Ang dating bahay na pinamamahayan lamang ngang alingaw-ngaw kalungkutan ay unti-unting napuno nga tuno nga pagkakarpintero, ngang pagampas ngang martilyo sa pako, ngang lagari sa kahoy. Ating mahinang usapan sa pagitan ng dalawang taong pinaisa ng isang pangakong binitawan sa taong wala naman doon. Hayaan mo ng si Liam ang gumawa niyan. Mahal, para may kasama ka rin diyan at panatak ang loop ko, sabi ni Marco sa isa sa kanilang video call. Walang kamalay-malay na ang tiwalang ibinibigay niya ay ang mismong naglalatak ng pundasyon para sa isang kasalanang hindi pa isinisilang. Para kay Althea, ang bawat pagdating ni Liam ay isang kampay ng dalawang makasalungat na damdamin. Isang bahagi niya ay nagagala sa presensya ng isang kasama, habang ang isa naman ay kinakabahan sa init na dala nito, isang init na hindi lamang mula sa sikat na araw. Isang hapon habang ang araw ay tila isang nagbabagang bakal sa kalangitan, si Liam ay abala sa pag-ayos ng ilang butas sa kanilang bubong na yero. Ang init ay nakakapaso at ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Mula sa ibaba, si Althea naman ang taga-abot ng makagamitan at ng malamig na tubig. Nakaso lamang siya ng isang manipis na duster na kulay hila.
ang tela ay halos dumidikit na sa kanyang balat dahil sa pawis. Sa bawat pag-akyat niya, sa hagdanan upang iabot ang isang baso ng tubig, hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa lalaki. Hinubat na ni Liam ang kanyang sando at ang kanyang likod ay isang malawak na tanawin ng balat na hinunong ang araw. Bawat pagalaw ngang tiyanyang makalamnan habang inaayos ang yero ay tila isang sayaw ngang lakas at kontrol. Ang nga butil ng pawis ay gumuguhit ng nga maliliit na ilok pababa sa kanyang gulugot. Naglalaho sa waistband ng kanyang maong na pantalon. "Salamat, Althea," sabi ni Liam. Ang boses ay medyo paus dahil sa pagod at init. Tumingin ito sa kanya mula sa itaas. At sa sandaling iyon, ang kanilang nga mata ay nagtakpo. Hindi ito isang ordinaryong tingin. Ang nga mata ni Liam ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha, mula sa ilang hiblang ng buhok na dumidikit sa kanyang noo hanggang sa maliliit na butik ngang pawis sa ibabaw nga kanyang labi. Naramdaman ni Althea ang tinging iyon. Para siyang hinuhubaran nito sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang nailang, napayuko, at mabilis na bumabang ang hakdan. Ang puso niya ay tumitibo ng mas mabilis kaysa karaniwan. At hindi niya tiyak kung ito ba ay dahil sa pagod sa paakyat baba o sa paraan ng pagtiti sa kanya ni Liam. Lumipas ang ilang araw at ang gawain naman ay ang pagpipintura ngang kanilang bakod na kawayan. Dito, mas malapit na sila sa isa-isa. Habang si Liam ay metodikal na inilulubok ang brosa sa lata ng puting pintura at maingat na ipinapahid ito sa bawat piraso ng kawayan, si Althea naman ay nagkunwaring abala sa paalaga ng kanyang gahalaman na nakatanim malapit sa bakod. Ang hangin ay nakdadala ng matapang na amoy ng pintura na humahalo sa matamis na halimuya ng nga bulala ng sampagwita ni Althea. Paminsan-minsan, nagsasalita sila, mausapang mababaw lamang, tungkol sa panahon, sa mga bagong sismis sa kanilang baryo, o sa magkwento ni Marco tungkol sa trabaho nito. Ngunit sa ilalim nga simpleng salitang iyon, mayroong isang hindi sinasabi ngunit malinaw na kamalayan sa isa't isa. Habang nakakalkal ngang lupa si Althea, nararamdaman niya ang nga mata ni Liam sa kanyang likuran. Alam niyang pinagmamasdan siya nito. Pinagmamasdan ang kurba ngang niyang likod habang siya ay nakayuko, ang hugis kang niyang nga binti na bahagyang natatanaw sa manipis na duster, at siya man, sa mapakakataong si Liam ay nakatalikot, ay sumusulyap din. Tinititigan niya ang mabraso nito, ang maugat na gumuguhit dito habang ang magkamay nito ay mahigpit na nakahawak sa brotsa. Iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam nga magagaspang na kamay na iyon sa kanyang balat. Isang kaisipang mabilis niyang iwinawaksi, kasabay ngang pamumulang ang kanyang mapisngi dala ng hiya at kaunting pagkakonsensya. Nang matapos ang gawain sa araw na iyon, habang ang araw ay papalubo na at nag-iwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan, pinilit ni Althea si Liam na makmerienda muna. Isang paraan ng pasasalamat, isang bagay na alam niyang gagawin din ni Marco kung naroon lamang ito. Naupo sila sa maliit na mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan siya madalas na umupong mag-isa. Ngayon ang espasyo ay tila mas sumikip, mas naging intimo. Nahanda siya ng mainit na kape at tinapay. Sa pagkakataong ito, ang kanilang usapan ay bahagyang lumalim. "Kamusta ka naman talaga, Althea?" tanong ni Liam. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. "Hindi ka ba nalulungkot dito maisa?" Ang tanong ay simple, ngunit tumama ito sa isang bahagi ngang kanyang puso na matagal na niyang sinusubukang itago. Ngumiti lamang si Althea, isang matamlay na ngiti. "Sanayan lang siguro," sagot niya, habang ang mata niya ay nakatingin sa taseng kape. Ngunit nakita ni Liam ang saglit na paglungkot sa mga matang iyon. Hindi na ito ang tingin ng isang tagapag-ayos ng bahay. Ito itingin ng isang taong nakakaunawa, isang tingin na puno ng simpatya at isang bagay pa na hindi matukoy ni Althea. Isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Para siyang nabasa, para siyang nahubaran ng kanyang kaluluwa. Upang takasan ang tinging iyon, mabilis niyang iniba ang usapan. Ibinalik sa magkwento tungkol kay Marco. Umalis si Liam ng tuluyan ng magdilim. Naiwan si Althea sa katahimikan ng kanyang tahanan. Ngunit sa gabing iyon, ang katahimikan ay iba na. Hindi na ito kasing bigat ng dati. Ito ay puno nga alaala ng araw na iyon. Ng imahe ng isang likot na basa ng pawis, ng pakiramdam ng isang tingin na tumatagos sa kaluluwa, ng amoy ng pintura na may halong halimuya ng sampagwita, sa lupain ng kanyang kalungkutan. Sa gitna ng matinding init ng taaraw,
Isang buto ang panyanasa ang tahimik na itinanim. Isang buto na dinidiligan ng mapalihim na sulyap at mga sandaling puno ng hindi masambit na pangungusap na abang na lamang ng tamang panahon upang sumibol. Ang init na dala nga na daang araw ay hindi pa rin humuhupa. Bakus ay nag-imba ito sa mga pader at sahig ng bahay. At sa gabi, dahan-dahan itong ibinubuga na parang isang nilalang na humihinga na lalong napapabigat sa atmosfera sa loob. Gabi na, at ang tunog ng makulili sa labas ay parang isang walang katapusang awit ng kalungkutan. Katatapos lang ni Liam ayusin ang isang depektibong saksakan sa sala. Isang trabahong inabot ng mas maraming oras kaysa sa inaasahan. Habang nililigpit niya ang kanyang nga gamit, naririnig niya mula sa kusina ang boses ni Althea, pilit na pinasasaya at pinatatatak habang kausap nito sa video call si Marco. Ito ang kanilang lingguhang ritual. Isang takdang oras upang padutungin ang libo-libong milyang naghihiwalay sa kanila. Nakatayo si Liam sa may pintuan ng kusina. Hindi sigurado kung dapat na ba siyang mapaalam o maghintay na matapos ang usapan. Pinili niyang maghintay. Ayaw niyang maging isang istorbo. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang pagod sa mukha ni Althea. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. Sinusubukan niyang ikwento ang kanyang araw sa paraang puno ang sigla. Binabanggit ang nga halaman niyang namumulala, ang alagang aso ang kapitbahay na nanganak, mga maliliit na bagay na bumubuo sa kanyang mundong tila huminto sa paikot sa kabilang banda. Ang imahe ni Marco ay malabo at pira-piraso. Nasa isang masikip na barracks ito at rinig na rinig ang ingay ng ibang nga kasamahan nito sa trabaho. Ang pag-usap nila ay tila isang pakikipaglaban sa teknolohiya. Mahal, okay ka lang? Putol yung sinasabi mo. Paulit-ulit na sabi ni Althea. Ang kanyang mukha ay lumalapit sa screen, na parabang ang paglapit na iyon ay magpapalinaw sa lahat. Biglang nagelo ang imahe ni Marco, isang ngiting pagod ang nakatata sa mukha nito bago naging isang magulong mozaik ng mga kulay. Marco, mahal. Tawa ni Althea, ang kanyang boses ay nasimula ng manginig at pagkatapos, kadiliman. Call failed. Sinubukan niyang tawagan muli, ngunit wala nang sumasagot. Ang itim na screen ng telepono ay nagsilbing salamin. Ipinakita sa kanya ang sariling refleksyon, isang mukha ng babaeng pagod na sawang-sawa ng maghintay. Sa katahimikan ng kusina, isang butil ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at gumuhit ng landa sa kanyang pisgi. Ito ay isang luhang hindi para sa gabing iyon lamang, kundi para sa lahat ng magabing nakdaan na siya ima-isa at nasaksihan ni Liam ang lahat ng iyon. Nakita niya ang pakbaksak ng maskara, ang paklabas ng tunay na kalungkutan na pilit ikinukubli ni Althea sa lahat. Dahan-dahang humakbang si Liam papasok sa kusina. Ang unang instinct niya ay umalis na lamang at bigyan ito ng espasyo, ngunit may isang bagay sa kanyang nga paa na pumigil sa kanya. Isang bagay sa kanyang puso ang nagsabing hindi niya ito maaring iwan ng ganon. Hindi siya naksalita. Dumiretso siya sa lalagyan ng baso, kumuha ng isa at naksaling ng tubig mula sa pitzel. Maingat niyang inilapa ang baso sa mesa sa mismong harapan ni Althea. Ang simpleng kilos na iyon ay bumasa sa tensyon. Nagulat si Althea at mabilis na pinahit ang kanyang ngaluha gamit ang likod ng kanyang palat. Pasensya ka na, bulong niya. Ang boses ay puno ng hiya, nakakahiya. Umiling si Liam. Wala iyon, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at malalim, isang tunog na tila nangako ng pangunawa. Tinitigan niya si Althea at sa pagkakataong ito, walang paknanasa sa kanyang nga mata, tanging purong paalala. Kumain ka na ba? Tanong niya. Umiling si Althea. Ang biglang patatapos ng tawa ay tila ninakaw ang lahat ng kanyang gana. Hindi na nagtanong pa si Liam. Siya na mismo ang kumilos. Binuksan niya ang preheater at tiningnan kung ano ang laman. May ilang piraso ang itlog, tirangkanin mula sa tanghalian at ilang gulay. Isinara niya ito at humarap kay Althea. Ipagluluto kita, sabi niya. Hindi ito isang tanong, kundi isang deklarasyon. Bago pa man makatutol si Althea, abala na si Liam sa kanyang kusina. Kinuha niya ang kawali, naksalang ng kanin, at nakbatil ng itlog. Si Althea ay nakaupo lamang. Pinapanot ang bawat galaw ng lalaki. May kakaibang pakiramdam na makita ang isang tao, isang lalaki,
na kumikilos sa kanyang teritoryo ng may ganoong kasanayan at kumpiyansa. Ang kanyang kusina, na dati isang lugang ang pag-isa, ay biglang nakaroon ng buhay. Pinanot niya ang kamay ni Liam, makamay na sanay sa mabibigat na gawain, ngunit ngayon ay maingat na binabalatan ang bawang. Pinanot niya ang pagguhit ng kalamnan sa kanyang braso habang binabati nito ang kanin sa kawali. Ang simpleng pagluluto ng sinangag ay naging isang palabas, isang pagtatanghal ng pangangalaga na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ilang minuto lang, isang plato ng mainit na sinangag na may itlo ang nasa harapan na niya. Umupo si Liam sa kabilang dulo ng mesa at nagsimulang kumain kasabay niya. Kumain sila sa katahimikan na sinasaliwan lamang ng tunog ng kanilang makusara tinido at ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakaailang. Ito ay isang katahimikang puno nga salitang hindi kailangang bigkasin. Sa bawat subo ni Althea, nararamdaman niyang bumabali ang init sa kanyang katawan, isang init na napapawi sa lamig ng kalungkutan. Hindi siya tinanong ni Liam tungkol sa nangyari sa tawag, hindi siya inusisa tungkol sa kanyang paiyak. Nandun lamang ito, isang solidong presensya sa gitna ng kanyang magulong damdamin. Ibinahagi nito sa kanya hindi lamang ang pagkain, kundi pati na rin ang katahimikan. At para kay Althea, iyon ang pinakamahalagang bagay. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya sa kusina, habang ang mundo sa labas ay binubusang ng ulan, naramdaman niya ang isang koneksyon. Isang koneksyong mas malino, mas toto kaysa sa pixelated na imahe sa screen ng telepono. Natagpuan niya ang sariling nakatiti sa mga kamay ni Liam, sa makalyo sa magadaliri nito, at naramdaman niya ang isang pahata, isang pagnanasang ngayon ay may kahalong pasasalamat at emosyonal na pagkagapos. Nang matapos sila, si Liam pa ang nahugas na, mapinakainan. Pagkatapos, napaalam na rin ito. Mapahinga ka na, Althea, sabi nito bago tuluyang umalis. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang kusina, malinis at tahimik na muli, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang hanging kanyang nilalanghap ay may naiwang amoy ng bawang at ng pabango ni Liam. Ang walang lamang upuan sa kanyang harapan ay may bakas pangang presensya nito. Ang binhingang paknanasa, na unang idinilingang palihim na sulyap, ay sa gabing iyon lubusang nabasa at inarugangang isang simpleng akto ng kabaitan at nasimula na itong maugat ng malalim sa lupangang. Kanyang pusong uhaw sa kalinga. Ang ulan ng nakdaang gabi ay naiwan ng kakaibang kalinawan sa hangin, ngunit sa loob ng bahay ni Althea, ang atmosfera ay mas makulimlim at mas mabigat kaysa dati. May isang hindi nakikitang pader na biglang itinayo sa pagitan nila ni Liam. Ang datingan ng kanilang biruan at simpleng kwentuhan ay napalitan ng isang maingat na distansya, isang kamalayan sa bawat kilos at salita na napapabigat sa bawat sandali. Pareho nilang iniiwasan ang mga mata ng isa't isa na parabang natatakot sa kung anong maaring mabasa nila ron. Ngunit ang pag-iwas na ito ay isa lamang manipis na tabing na nakukubli sa isang katotohanang pareho na nilang nararamdaman, isang kuryenteng dumadaloy sa hangin sa tuwing sila ay makakalapit. Ang dahilan ng paparito ni Liam ngayon ay isa na namang sira sa bahay, isang tubong tumatagas sa ilalim ng lababo sa kusina. Isang perpektong dahilan, isang perpektong lugar para sa isang pagtatapong hindi nila malilimutan. Inilata ni Liam ang isang lumang basahan sa sahi bago ipinuwesto ang kanyang kagamitan. Si Althea ay nakatayo sa dikalayuan, nakukunwaring may inaayos sa manakasabit na sandok, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa lalaking naghahandang pumasok sa masikip na espasyo sa ilalim ng lababo. Pinano niya ang pahubat nito ng kanyang t-shirt, isang kilos na naging karaniwan na dahil sa matinding init, ngunit ngayon ay may dala ng ibang kahulugan. Ang likod nito, na minsan na niyang sinulyapan mula sa malayo, ay ngayon ay nasa harapan niya, malawak at matipuno. Dahan-dahan itong humiga sa sahi at sinimulang isingit ang katawan sa maliit na siwang ng kabinet para siyang isang higanteng pilit na isinisiksi ang sarili sa isang maliit na kuweba. Ang binti lamang nito ang naiwan sa labas, nakabaluktot at nakatukot sa sahig. Para kay Althea, mayroong isang kakaibang kahinaan sa posisong iyon, isang kabalintunaan sa malakas na pangangatawan nito na ngayon ay tila naipit at limitado. Mula sa loob ng madilim na kabinet, naririnig niya ang gatunog ng metal sa metal, ang gaimpit na ungong ng pagpupumilit habang sinusubukan nitong kalasin ang isang mahigpit na tubo.
Ang bawat tunog ay umuulit sa loob ng kusinang tahimik, nagdaragdag sa tensyong unti-unting namumuo. Althea, narinig niyang sabi nito, ang boses ay bahagyang nagbago dahil sa pagkaipit. Pakiabot nga sa akin yung liyabo de tubo, yung mas maliit. Hinanap ni Althea ang kasangkapang sinasabi nito. Nang makita niya ito, lumuhod siya sa sahig, sa tabi ng gabinti ni Liam. Upang maabot ang kamay nito sa loop, kinailangan niyang yumuko ng husto. Ang kanyang mukha ay halos nakadikit na sa butas ng kabinet at sa kanyang pajuko. Ang kanyang buhok, na nakatali lamang ng maluwag, ay bumaksak at ang ilang hibla nito ay dumapis sa pisngi at tainga ni Liam. Sa isang iglap, natigilan si Liam. Huminto ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa loob ng madilim at masikip na lugar na iyon, ang kanyang mundo ay biglang lumiit na kulong sa isang sensasyon, ang pakiramdam ng malambot at malasot lang buhok sa kanyang balat. Ito ay isang haplos na mas magaan pa sa isang hininga, ngunit para sa kanya, ito'y may bigat ng isang pangako. Napapikit siya at huminga ng malalim at ang kanyang gabaga ay napuno ng samyo ni Althea. Hindi ito pabango, kundi isang amoy na mas personal, mas toto. Ang malinis na amoy nga kanyang shampoo na may halong pamilya na tamis ng sampagwita at ang kakaibang init ng kanyang balat. Nakakalasing, nakakawalang ang kontrol. Ay, pasensya na, narinig niya ang bulong ni Althea na bahagyang umatras dahil sa hiya. Okay lang, sagot ni Liam, ang kanyang boses ay mas magaspang, mas karagal kaysa kanina. Iniabot ni Althea ang kanyang kamay na may hawak na liabe sa kadiliman. Kinapa ito ang kamay ni Liam. At dun, sa ilalim ng lababo, sa lugar na hindi nakikita ng liwanag, nakdikit ang kanilang gabalat. Ang malambot at makinis na kamay ni Althea laban sa magaspang at kalyadong palat ni Liam. Ngunit hindi lang simpleng pagdikit iyon. Bago kunin ni Liam ang kasangkapan, ang kanyang nga daliri ay isinara sa paligid ng nga daliri ni Althea, isang pahawa na tumagal lamang ng isang segundo ngunit puno ng kahulugan. Isang tahimik na paangkin, isang pagpapadama ng isang bagay na matagal nang gustong sabihin. Naramdaman ni Althea ang pagdalo ng kuryente mula sa dulo ng kanyang nga daliri, pataas sa kanyang braso, hanggang sa umabot sa kanyang dibdib at napatibo ng mabilis sa kanyang puso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, na para siyang napaso. Ilang sandaling ngang nakabibinging katahimikan ang nagdaan, na binasa lamang ngang isang malakas na tunog ng metal na sa wakas ay lumuwag. Tapos na ang trabaho. Dahan-dahang gumapang palabas si Liam mula sa ilalim ng binet. Si Althea naman, nagulilat pa rin sa nangyari, ay hindi nakaalis sa kanyang kinaupuan. Hindi siya nakagalaw. Sa pagupo ni Liam mula sa pakakahiga, bigla silang nakaharap. Ang kanilang nga tuhod ay halos makadikit na. Ang distansya sa pagitan ng kanilang nga muka ay isang dangkal na lang. Ang hangin ay tila naubos at ang bawat pahinga ay mabigat. May isang mansang ang grasa sa pisngi ni Liam. Tumingin siya kay Althea at sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang umiwas. Nakulong ang kanyang nga mata sa mata nito. Nakita niya ang sariling refleksyon sa madilim na balintataw ni Liam. At nakita niya rin ang paknanasa. Ang parihong paknanasang alam niyang nasa mga mata niya rin. Dahan-dahan, itinaas ni Liam ang kanyang kamay. Ang puso ni Althea ay tila huminto sa pagtibo. Hinintay niya ang pagdampingam nga daliri nito sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init nito habang papalapit. Isang pulgada na lang ang pagitan, ngunit bigla itong huminto. Nakaalangan. Nakita ni Althea ang isang digmaan sa mga mata nito, isang patatalo sa pagitan ng paknanasa at pagpipigil. At pagkatapos, ibinaba nito ang kamay. Kinuyong ito ng mahigpit sa kanyang tabi. Umiwas ito ng tingin at tumihim. Ayos na, tapos na, sabi nito. Ang boses ay pilit at hirap. Nasira ang sandali, ngunit ang tensyon ay nanatili, mas matindi, mas mabigat. Ang isang walang malay na pagdampi ay nabigay daan sa isang sadya at hindi may kakailang paamin ng kanilang nararamdaman para sa isa-isa. Ang nga sumunod na 2 araw ay lumipas na tila ba ang bawat segundo ay hinihila ng isang pabigat. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila ni Liam. Naghahanap siya ng dahilan upang hindi mapunta sa bahay ni Althea. Nagpapadala ng mamensaheng nagsasabing siya ay abala o may ibang mahalagang inaasikaso. Sa bawat text na natatanggap ni Althea, isang kakaibang halo ng ginhawa at pagkabigo ang kanyang nararamdaman. Ginhawa
dahil hindi niya alam kung paano siya haharap dito matapos ang sandali sa ilalim ng lababo. Pagkabigo, dahil isang bahagi niya, isang bahaging pilit niyang itinatanggi, ay hinahanap-hanap ang presensya nito. Sa gabi, kapasya na lang ulit ang mag-isa. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang paraan ng pagtiti ni Liam, ang init ng kamay nito na 1 pulgada lang ang layo sa kanyang pisngi, ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Pagkatapos ay sasalakayin siya ng matinding konsensya. Titignan niya ang kanilang wedding picture ni Marco na nakasabit sa dingding. Pilit na pinapaalala sa sarili kung kanino siya dapat maging tapat. Guni-guni ko lang yon. Bulong niya sa sarili, paulit-ulit, na parabang ang pagbigkas sa mga salitang iyon ay gagawing totu. Pagod lang ako, nalulungkot. Wala lang yon. Sa kabilang banda, si Liam ay ginugulo rin ng sarili niyang nga demonyo. Sa maliit niyang talyer, sinusubukan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkakarpintro sa paglililo ng kahoy. Ngunit ang imahe ni Althea ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang amoy ngang buhok nito, ang lambot ng kanyang balat nang makdikit ang kanilang nga kamay, ang takot at pagnanasang nakita niya sa nga mata nito. Nararamdaman niya ang bigat ng pagtataksil sa kanyang dibdib. Si Marco ay hindi lamang niya pinsan, ito'y parang isang kapatid na nagtiwala sa kanya ng buong buo. At ang tiwalang iyon ay unti-unti niyang dinudungisan sa bawat pag-isip niya kay Althea. Ipinangako niya sa sarili na tatapusin na lamang niya ang huling kailangang gawin sa bahay nito at pagkatapos ay lalayo na siya. Hindi na siya babalik. Iwasan na niya ito hanggat maari. Kailangan, sabi niya sa sarili habang maring hinahampas ngang martilyo ang isang pako, kailangan kong lumayo at dumating ang araw na iyon. Ang plano ni Liam ay simple lang. Dadaan siya sa bahay ni Althea upang kunin ang isang naiwang gamit at maglagay ng huling pahit ng selyante sa inayos niyang tubo. Magiging mabilis lang ito. Walang usapan, walang tinginan, ngunit ang langit ay may ibang plano. Nang dumating siya, ang kalangitan ay kulay abo na at ang hangin ay mabigat at malakit, isang babala ng paparating na ulan. Ang kanilang pag-usap ay tipid at formal, bawat salita ay tila maingat na pinipili. Naiwan ko lang yung maso, sabi ni Liam, hindi makatingin ng diretso. Sige, kunin mo, sagot ni Althea, na nakatingin sa sahig. Habang si Liam ay nasa kusina, nagsimulang pumatak ang ulan. Una mahina lamang, ngunit maya-maya ibumuhos ito ng malakas, na parabang ang lahat ng tubig sa kalangitan ay ibinuhos sa kanilang munting baryo. Kasabay nito ang pakulo at pakidlat. Sa isang iglap, ang pag-alis ay naging impossible. Sila'y muling binihag, ikinulong ang kalikasan sa loob ng isang espasyo. Nakatayo sila sa may pintuan, pinapanod ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang bawat pata ay tila isang pader na lalong nahihiwalay sa kanila sa mundo sa labas. Ang awkward na katahimikan ay napuno ng tuno ulan, ngunit sa halip na pag-aanin, mas lalo pa nitong pinabigat ang lahat. Doon na lang muna tayo sa branda, alok ni Althea, upang takasan ang nakakasakal na espasyo sa loob. Sumunod si Liam. Umupo sila sa dalawang silang yanto, pinapano ang pagampas ng ulan sa mga halaman sa hardin. Ang init na kanina inapapahirap sa kanila ay napalitan ng lamig na dalangang hangin. Ang ritmikong tunog ng ulan sa bubong na yero ay tila isang hipnotismo. Dahan-dahang pinapakalma ang kanilang nga naalap na isipan at ibinababa ang nga pader na kanilang itinayo. Ang pilit na usapan tungkol sa lakas ng ulan at sa mga posibleng pakbaha ay unti-unting naubos at muli katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito awkward. Ito ay isang katahimikang naghihintay, isang katahimikang malapit ng mabasag at si Liam ang unang sumuko. Humarap siya kay Althea. Ang kanyang mukha ay seryoso, bakas ang lahat ng pagtatalo sa kanyang kalooban. Althea, panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Patawarin mo ako, pero hindi ko na kayang mapanggap. Natigilan si Althea. Tumingin siya kay Liam. Ang puso niya ay simulang kumabo ng malakas. Hindi ko kayang sabihin na walang nangyari. Na walang ibig sabihin yung nangyari sa ilalim ng lababo, pagpapatuloy niya, ang kanyang mamata ay nakatitik sa kanya, puno ng pagsusumamo at katapatan. Hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Palagi kitang iniisip, Althea, gabi-gabi.
Ang bawat salita ay parang isang sampal at isang haplos sa pandinig ni Althea. Ang marinig ang mga bagay na nararamdaman niya mula sa bibig ni Liam ay nakakatakot at kasabay nito na bibigay ng isang kakaibang kagalakan. Ito na, ang katotohanan ng pilit niyang tinatakasan ay nasa harapan na niya, hubad at hindi may kakaila, na simulang mamasa ang kanyang mata. Magaluhan ng takot ng konsensya at ng isang ipinababawal na tuwa. Nakita ni Liam ang kanyang magaluha at inakala nitong ito dahil sa takot o patanggi. Pasensya na, bulong niya. Akmang atras at tatayo na. Hindi ko sinasadya, ngunit bago pa siya makatayo, nakita niya ang pagtatalo sa mga mata ni Althea. Hindi lang ito takot, mayroon pa, may pag-aalinlangan. Kaya sa halip na lumayo, lumapit siya. Dahan-dahan niyang inangat ang baba ni Althea gamit ang kanyang daliri, pilit na ipinapatingin ito sa kanya. Ang kanilang mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang hininga nila ay nagahalo na sa malamig na hangin. Sabihin mong itigil ko, Althea, bulong niya. Ang kanyang boses ay punong pagnanasa at pagpipigil. Sabihin mo lang at lalayo ako. Hindi na ako magpapakita sa iyo, pangako. Hindi umimik si Althea. Ang tanging naisagot niya ay ang isang butil ngang luha na muling dumaloy sa kanyang pisngi. At ang kanyang katahimikan ang naging sagot ni Liam. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinakan ang malabi ni Althea. Sa una, ito'y marahan, magalang, isang pagtatanong. Ang malabi ni Althea ay malambot at maala dahil sa kanyang maluha. Sa isang iglap, nanigas ang kanyang katawan, ang kanyang makamay ay marahang tumula sa dibdib ni Liam. Ngunit pagkatapos, na parabang isang dam na gumuho, ang lahat ng kanyang pinipigilang kalungkutan at pagnanasa ay bumigay. Isang impit na buntong hininga ang kumawala sa kanyang labi, at ang kanyang katawan ay lumambot sa bisik ni Liam. Ang kanyang kamay ay gumapang mula sa dibdib nito pataas sa balikat, kumapit ng mahigpit na parabang ito ang kanyang tanging kaligtasan. Ang halik ay lumalim, naging mapuso, gutom at punong pananabik. Ito ang paglayaang lahat ng tensyong kanilang inipon sa loob ng maraming linggo. Isang halik ng pagtataksil, isang halik ng pagnanasa, isang halik na tuluyan ng tumawid sa hangganan. Ang katahimikan na sumunod sa halik na iyon sa gitna ng ulan ay mas mabigat at mas nakaabingi kaysa sa anumang katahimikan na kanilang naranasan. Ang ulan ay tumila, ngunit ang bagyo sa loob ni Althea at Liam ay nagsisimula pa lamang. Ang alaala ng halik ay naging isang multo na sumusunod sa kanila sa bawat sandali, isang lasa sa kanilang ngalabi na parehong matamis at lasong. Para kay Althea, ang bawat pagising sa umaga ay isang pagharap sa salamin at sa isang babaeng hindi na niya kilala, isang taksil. Ang bigat ng kasalanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang isip sa mga gawaing bahay. Kinukuskos ang sahig na parabang kaya niyang kuskusin at alisin ang dumi sa kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat pagod ng kanyang katawan, mas lalong nagiging malinaw sa kanyang isipan ang pakiramdam ng malabi ni Liam, ang higpit ng yakap nito, ang pagsukon niya sa mabisik nito. Ang pagtataksil ay hindi na isang ideya, ito'y isang pisikal na alaala, isang init na nanunuot sa kanyang balat. Si Liam naman ay tila isang hayop na nakakulong sa sarili niyang hawla ng pagnanasa at konsensya. Ang pangako niya sa sarili na lalayo ay sinira ng isang halik. Ngayon, ang paglayo ay hindi na isang papipilian, kundi isang parusa na napakahirap gawin. Ang paibig niya kay Althea ay naging isang obsesyon, isang sakit na kumakain sa kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, binabalikan niya ang bawat segundo ngang halik na iyon, ang lambot ng galabi ni Althea, ang alat ng kanyang ngaluha, ang paraan ng pagkapit nito sa kanya. At sa bawat paalala, kasunod nito ang mukha ni Marco, ang mukha ng kanyang pinsan, ang mukha ng tiwala. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kailangan niyang huminto, na mali ito, na sisirain niya ang lahat. Ngunit ang kanyang katawan at puso ay may sariling isip. Ang kanyang mga paa ay kusang, naglalakat patungo sa kalsada kung saan nakatira si Althea, at mula sa malayo, tahimik niyang pinakmamasdan ang bahay, na parabang isa siyang magnanakaw na nakbabala pasukin ang isang sagradong lugar. Pagkalipas ng ilang araw ng pag-iwasan at pagpapahirap sa sarili, ang init ay bumalik ng may mas matinding baksik. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw, at ang sikat ng araw ay isang parusa. Sa ganitong uri ng hapon,
Ang lahat ay tila bumabagal at ang ngapa na nasang pinipigilan ay mas lalong nag-iinit at nag-alap at hindi na kinaya ni Liam. Gumawa siya ng isang napakanipis na dahilan, isang kasinungalingan na kahit siya ay hindi naniniwala. Babalikan daw niya ang salyante sa tubo sa bubong upang siguraduhin hindi ito naapektuhan ng malakas na ulan. Isang kasinungalingan. At alam niyang alam din ni Althea na ito'y isang kasinungalingan. Kumatok siya sa pinto. Ang kanyang damit ay basang-basa na ngang pawis. Dumidikit sa kanyang dibdib at likod nang bumukas ang pinto at bumungat sa kanya si Althea, na nakasuot na naman ng isang manipis na duster. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot at pag-asam na nararamdaman niya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Pinapasok siya ni Althea sa kanyang pagdaan. Ang kanilang nga braso ay bahagyang nakdikit at ang simpleng dampi na iyon ay parang isang apoy na kumalat sa kanilang buong katawan. Hindi siya tumuloy sa hagdan papuntang bubong. Dumiretso siya sa kusina at si Althea na parabang isang gamu-gamong naakit sa apoy ay sumunod. Nakatayo sila sa gitna ng kusina, ang lugar na naging saksi sa lahat mula sa maunang sulyap hanggang sa unang pagdampi. Ang hangin ay mabigat, puno nga hindi masabing salita ng alaala ng isang halik at ng isang pagnanasang hindi na kayang itago. Humarap si Liam sa kanya. Ang kanyang mamata ay madilim, nagliliyap sa isang desperadong apoy. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang matitik ay isang tanong, isang pagsusumamo. At sa isang iglap, lahat ng depensa ni Althea ay gumuho. Ang lahat ng konsensya, ang lahat ng pangakong magiging matatag, lahat ng iyon ay natunaw sa ilalim ng naalap na tingin ni Liam at sa bigat ng kanyang sariling pangungulila. Marahan siyang tumango, isang paggalaw na halos hindi mapansin, ngunit para kay Liam, iyon na ang pinakamalinaw na sagot sa buong mundo. Iyon na ang pagsuko at sapat na iyon. Sa dalawang malalaking hakbang, nilakbay niya ang distansya sa pagitan nila at hinablot si Althea sa kanyang ngabisik. Ang halik na ito ay hindi na marahan. Ito ay mapusok, mapanganap, halos marahas. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng kanyang paghihirap, ng lahat ng gabing hindi siya makatulog, ng lahat ng pagnanasang kanyang kinimkim. At sinagot ito ni Althea ng parehong tindi. Ang kanyang nga kamay ay isinuklay sa buhok ni Liam, hinihila ito palapit na parabang gusto niyang maging isa na lang sila. Ang mga kamay ni Liam ay naklakbay sa kanyang katawan, naghahanap, naksusuri, hanggang sa marating nito ang laylayan ng kanyang duster. Dahan-dahan niya itong itinaas. Liam, huwag dito. Hininga ni Althea sa pagitan ng kanilang ngahalik. Ito ang huling patutol, isang patutol hindi sa ginagawa, kundi sa lugar. Masyadong ordinaryo ang lugar na ito para sa isang napakalaking kasalanan. Dito, bulong ni Liam pabalik. Ang boses ay malakit sa pagnanasa. Dito kung saan lahat nagsimula. Binuhat niya si Althea at inilapak sa ibabaw ng mesa, ngunit nagbago ang kanyang isip. Marahan niya itong ibinabos sa sahig, sa malamig na linoleum, na parabang ito ang altar ng kanilang paisa. Ang lamig ng sahig sa kanyang naiinit na balat ay isang gulat sa kanyang ngapandama. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay gumuhit ng mga linya ng liwanag sa kanilang katawan. Hinubat ni Liam ang kanyang basang t-shirt at ang kanyang katawan na hinulma ng paggawa ay nabunyak. Ang duster ni Althea ay naitaas na hanggang sa kanyang baywang. Ang kanyang pakababa ay hayhubat na sa ilalim ng matang mapanuklas ni Liam. Ang kanyang suso na nababakat sa manipis na tela ay puno at nananabig. Ang magaspang na kamay ni Liam sa kanyang malambot na hita. Ang init ng kanilang katawan laban sa lamig ng sahig. Ang tuno ng kanilang mabibigat na pahinga. Althea, ang init. Ang init mo? Ungon ni Liam habang ang kanilang katawan ay tuluyan ng naging isa. Ang unang impit na sigaw ngang patutol ni Althea ay natunaw at naging isang malalim na ungo ngang kaligayahan, isang tuno ngang lubos na paksuko na umaling-awngaw sa tahimik at nakalinsangang kusina. Ito ang sandali ng kanilang kasalanan at ng kanilang kaligtasan. Ang sahig na linoleum sa kusina ay hindi na kailanman magiging pareho para kay Althea. Sa umaga pagkatapos ng kanilang unang pagtatalik, nagising siyang mag-isa sa kanyang kama,
Ngunit ang pakiramdam ay ibang-iba. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng isang sikretong ibinabahagi. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Hinahanap ang anumang bakas ng kasalanan sa kanyang mukha. Mayroon isang aninong konsensya sa kanyang nga mata. Ngunit mayroon ding isang bagong kislap, isang pamumula sa kanyang nga piski na hindi dalang init ng araw. Ang kanyang katawan ay tila nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Bawat paggalaw niya ay may bagong kamalayan, bawat pagaplos ng hangin sa kanyang balat ay napapaalala sa kanyang mga kamay ni Liam. Ang kusina, ang dating lugar ng kanyang araw-araw na gawain, ay naging isang dambana ng kanilang kasalanan. Hinaplos niya ang malamig na sahig kung saan sila nahiga at isang kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang halo ng hiya at isang hindi may kakailang pananabik. Ang kasinungalingang iyon ay isang beses lang ay isang pampaluba-loob na pareho nilang alam na hindi totoo. At ang katibayan ay dumating sa pamamagitan ng isang simpleng mensahe sa kanyang telepono mula kay Liam, ilang oras lamang matapos itong umalis. Iniisip kita, tatlong salita na kumumpirma sa lahat. Hindi iyon isang pagkakamali. Iyon ay isang simula. At mula sa simula na iyon, sila ay pumasok sa isang mapanganib na saya. Ang mga dahilan ni Liam upang magpunta sa bahay ay naging mas madalas at mas halata ang pagiging isang pakukunwari lamang. Ang nasirang gripo at depektibong saksakan ay napalitan ng kailangan ko lang tingnan ulit yung bubong o dadaan lang ako para siguraduhin hindi na tumutulo. Ang maito ang naging kanilang kodigo. Isang lengwaheng sila lang ang nakakaintindi at sa bawat pagdating niya, ang kanilang pag-iisa ay nagiging mas mapangahas, mas punong apoy. Ang una nilang pagtatalik ay puno ngang desperasyon at pagmamadali. Ngayon, ang kanilang pagkikita ay naging isang pag-aral sa katawan at kaluluwa ng isa't isa. Natutunan ni Althea ang kahulugan ng bawat paiting ng kalamnan sa likod ni Liam. Natutunan ni Liam kung saang bahagi ng lik ni Althea ito kikilabutan sa isang halik. Isang hapon, habang si Althea ay abala sa pagluluto ng hapunan, dumating si Liam nang walang pasabi. Lumapit ito mula sa kanyang likuran. Ang init ng katawan nito ay naramdaman niya bago pa man siya nito hawakan. Ang kamay nito ay gumapang sa kanyang baywang at ang ngalabi nito ay lumapat sa kanyang batok. Ang niluluto niyang adobo ay nakalimutan. Ang sandok ay nabitawan. Sumandal siya sa katawan nito. At doon, sa gitna ng pag-amoy ng bawang at suka, sa tabi ng kumukulong kaldero, kinuha siya ni Liam. Mabilis, tahimik at nakapoy. Nakasandal sa pader. Ang bawat pag-unggol ay pilit na pinipigilan, bawat hininga ay ninanakaw. Ang panganib na baka may biglang kumato o sumilip sa bintana ay nabigay lamang ang mas matinding anghang sa kanilang ginagawa. Si Althea, ang babaeng dati isang larawan ng simpleng may bahay, ay nagsimulang magbago. Ang pagbabago ay hindi nakikita sa labas, kundi sa mga lihim na ritual na kanyang ginagawa. Isang araw, sa palengke, habang namimili ng gulay at isda, napatbat siya sa isang maliit na puwesto nga dami panlok. May nakita siyang isang pares ng penti na yari sa malambot na puntas, kulay itim. Isang bagay na hindi niya kailanman isusuot para kay Marco. Isang bagay na para lamang sa kanya at para kay Liam. Lihim niya itong binili. Itinago sa ilalim ng matalong at ampalaya sa kanyang bayong. At mula noon, sa mga araw na alam niyang darating si Liam, isinusuot niya ito sa ilalim ng kanyang ordinaryong duster. Ito ang kanyang sikretong sandata, ang kanyang paraan ng pagsasabing handa siya na gusto niya ito, na siya ay isang aktibong kalaho sa kanilang kasalanan. Ito ay isang kilos ng patata sila na bibigay sa kanya ng isang kakaibang kapangyarihan. Para naman kay Liam, si Althea ay naging isang tanawing hindi niya pinagsasawaan. Sa kanyang mapagbisita, madalas ay naupo lamang siya sa isang sulok ng kusina. Pinapanood ang bawat galaw nito. Pinapanood niya ang paraan ng pag-indayo ng kanyang balakang habang nawawalis ito ng sahig. Pinapanood niya ang pag-unat nito ng braso upang abutin ang isang baso sa itaas na istante, isang pag-unat na nagpapatingkat sa kurba ng kanyang baywang at sa pag-umbok ng kanyang dibdib sa ilalim ng tela. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mata ay laging napupunta sa kanyang likuran. Sa baylo at buong hugis na, kanyang puwit na lalong nagiging kaaki-aki sa bawat pajuko niya. Sa isip ni Liam, sa ulado na niya ang bawat linya, bawat kurba ng katawan ni Althea,
at ang bawat sulyap ay isang panggatong sa apoy na hindi na niya kayang patayin? Ang kanilang pinahalong amoy, ang amoy ng pawis ni Liam, at ang matamis na amoy ng balat ni Althea ay naging samyo ang kanilang paraiso. Sa pagalis ni Liam, ang amoy nito ay naiwan sa balat ni Althea sa kumot samgaunan. At sa gabi, lihim niya itong sinisinghot, isang paraan upang muling balikan ang kanilang ginawa, isang paalala ng kanyang masarap at nakamamatay na kasalanan. Ang kanilang paraiso sa kusina ay nagsimulang lumawa. Ang panganib ay naging bahagi na ang kanilang pagnanasa. Isang gabi, ginawa nila ito sa ibabaw ng hapagkainan, sa parehong mesa kung saan sila unang naksalo sa isang simpleng sinanga. Sa pagkakataong ito, mas mabagal, mas mapanuklas, walang pagmamadali. Inaral nila ang bawat pulgada ng katawan ng isa't isa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Bawat halik, bawat haplos ay sinasadya. Sa gitna ng kanilang pag-iisa, isang tricycle ang dumaan sa kalsada. Ang ingay ng tambutso nito ay tila isang malakas na sigaw sa katahimikan. Pareho silang natigilan. Ang kanilang nga katawan ay nanigas. Ang kanilang nga puso ay kumabo ng mabilis. Ngunit nang mawala ang tunog, nakatinginan sila at isang ngiti ang gumuhit sa kanilang nga labi bago sila muling napatuloy. Ang takot na mahuli ay isang pampalasa na lalong napapatindi sa kanilang pagkauhaw. Hindi na sila dalawang taong nakamali lamang. Sila ay mga arkitekto ng isang bagong mundo sa loob ng mapadang ng bahay na iyon. Isang mundong gawa sa makbulong, maknakaw na sandali at mga naalap na pagnanasa. Isang mundong marupok, maganda at lubos na makasalanan. Sila ay nasa isang ipu-ipu ng kasalanan, paikot-ikot, palalim ng palalim, at wala ni isa sa kanila ang may pagnanais na kumawala. Sa paglipas ng malinggo, ang relasyon ni Althea at Liam ay naging isang pamilyar na ritual, isang lihim na mundo na may sariling mabatas at sariling oras. Ang kanilang takot ay unti-unting napalitan ng kumpiyansa at ang kanilang paiingat ay nahalinan ng kapangahasan. Nakaroon na sila ng sistema. Alam na nila ang oras kung kailan wala ang kapitbahay, kung kailan pinakamahimbing ang tulo ng buong baryo sa init ng siesta. Ang bahay ni Marco, na dati isang paalala ng kanyang katapatan, ay naging kanilang palaruan, ang kanilang santuaryo. Ang panganib ay naging isang malayong bulong na lamang, isang bagay na pinatatawanan nila sa gitna ng kanilang ganaalap na sandali. Dahil sa kumpiyansang ito, sila ay naging pabaya. Ang kanilang lihim na paraiso ay naging kampante, hindi alintana na ang pada nito ay gawa lamang sa salamin, napakarupo at anumang oras ay maaring mabasak. At ang pagbasak na iyon ay muntik nang dumating sa isang hapon na inakala nilang pinakaligtas sa lahat. Siesta. Ang buong paligid ay tahimik, tanging ang monotono at nakaantok na huningang makuligli ang maririnig. Ito ang oras na pinili nila upang dalhin ang kanilang kasalanan sa pinakasagradong lugar sa loob ng bahay, ang lugar na hindi pa nila kailanman dinungisan, ang silid-tulugan ni Althea at Marco. Ang papasok doon ay isang bagong antas ng pagtataksil. Ang bawat bagay sa loob ng silid mula sa malitrato nila sa ibabaw ng tokador hanggang sa amoy ng damit ni Marco sa loob ng aparador ay isang akusasyon. Ngunit para sa kanila, ang paglabak na ito sa hangganan ay isang matamis na lason. Nakasara ang mabintana at ibinaba ang mangkurtina, ngunit may mamanipis na sinangang liwanag na tumatagos, gumuguhit ng malinya sa kanilang nga ubat na katawan na makayakap sa ibabaw ng kama. Ang kama na dapat sana ay para lamang sa maasawa. Dito, sa gitna ng katahimikan at kadiliman, inakala nilang sila ay ligtas. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinunit ng isang tunog mula sa labas, ang kaluskos ng kanilang kinakalawang natarangkahan. Sa una, hindi nila ito pinansin. Inakalang hangin lamang. Ngunit sumunod ang isang boses na pareho nilang kilala, isang boses na masayang-masaya at sa sandaling iyon ay ubod ng nakakatakot. Althea, Hija, nandiyan ka ba? Ito ang boses ni Aling Rosie, ang kanilang kapitbahay, isang mabait at palakaibigang matanda na may ugaling bigla na lamang sumusulpot para maabot ng kung anumang kakanin na kanyang niluto sa isang iglap. Ang kanilang paraiso ay naging isang bita. Ang kanilang nga katawan, na kanina lang ay malambot at puno nga pagnanasa, ay biglang nanigas. Natigil ang kanilang nga halik.
naputol ang kanilang nga hininga, nakatinginan sila. Ang kanilang nga mata ay bilog sa purong takot. Sa katahimikan, ang bawat tunog mula sa labas ay naging isang dagundong. Ang yabak ngang sinilas ni Aling Rosie sa natuyong lupa. Ang tatlong makakasunod na katok sa kanilang pintuan. Althea, anak, buksan mo ito. May dala akong paborito mang puto. Ang kabaitan sa boses ngang matanda ay isang papapahirap. Sumiklap ang gulat sa isipan ni Althea. Ang moto ni Liam. Nakaparada ito sa gilid ng bahay, bahagyang natatapan ng halaman, ngunit kung hahanapin ay tiyak na makikita. Ang puso niya ay tila isang martilyong pinupukpok sa kanyang tadiyang. Ang tunog ay napakalakas na akala niya'y maririnig hanggang sa labas. Si Liam ay hindi gumagalaw. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanatiling tensyonado na parabang isang hayop na handang tumakbo o lumaban. Ang ngakato ay naging mas malakas, mas mapilit. Wala silang pagpipilian. Sa isang kisa mata, ang kanilang pananasa ay napalitan ng desperadong pagtatangkang maktago. Mabilis na kumawala si Liam mula sa pagkakayakap ni Althea at sinimulang damputin ang kanyang gadamit na nakalat sa sahig. Hinilin naman ni Althea ang kumot hanggang sa kanyang lig, pilit na kinokontro ang kanyang nanginginig na pahinga. Saan siya magtatago, ang kanilang nga mata ay mabilis na naglibot sa silid. Ang banyo ay masyadong halata. Sa ilalim ngang pama ay masyadong mababaw. Ang aparador, ang malaking aparador na gawa sa nara, ang tagwangam gadamit ni Marco. Nakatinginan sila at sa kanilang nga mata ay naroon ang parehong paisip. Walang salitang namutawi, mabilis na kumilos si Liam, pumasok sa loob ng aparador at maingat na isinara ang pinto na iwan lamang ang kaunting siwang upang makahinga. Ang amoy ngam gadamit ni Marco, kanyang lumang pabango, ay kumulong kay Liam sa kadiliman, isang malupit na kabalintunaan. Samantala, si Althea ay mabilis na nag-ayos ng sarili. Nagilamos sa banyo, sinuklay ang buhok gamit ang daliri at isinuot ang kanyang bata. Humarap siya sa salamin at nakita ang isang babaeng namumula ang mukha, magulo ang buhok at may magamatang puno ng sinda. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at naksanay ng boses. Sandali lang po, Aling Rosie. Sigaw niya, pilit na ginagawang parang bagong gising. Kagigising ko lang po. Binuksan niya ang pinto. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ay, naku, hija, nagising pa yata kita, sabi ni Aling Rosie na walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ni Althea. Heto, nagluto akong puto. Mainit pa. Ang usapan ay isang torture. Kailangan ni Althea ang makipagwentuhan, ngumiti at magpasalamat habang ang kanyang buong katawan ay nangingini sa takot na baka anumang oras ay may marinig na kalusko si Aling Rosie mula sa silid. Sa isang sandali, dumako ang tingin ng matanda sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. Nalami ang buong katawan ni Althea, ngunit gumiti lang si Aling Rosie at ibinalik ang tingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong tila isang walang hanggan, napaalam na rin ang matanda. Sa pag-alis nito, mabilis na isinara at ikinandado ni Althea ang pinto. Napasandal siya dito. Ang kanyang tuhod ay nanghihina sa sobrang ginhawa at takot. Hinintay niyang mawala ang tunog ngang ngayabak bago niya binuksan ang aparador. Lumabas si Liam, basang-basa ngang pawis, ang mukha ay seryoso. Ang sandaling iyon ay dapat sanay isang malakas na sampal sa kanila, isang babala na kailangan na nilang itigil ang kabaliwan. Ngunit habang nakatayo silang dalawa ron, sagi na ngang silit na muntik ng maging saksi sa kanilang pagkakahuli. Habang humihinga sila ng malalim, ang takot ay naiba nga anyo. Ang adrenaline ay dumadaloy pa rin sa kanilang mga ugat. Ang pinagdaanan nilang panganib ay hindi sila pinagiwalay, bakos ay mas lalo pa silang pinagisa, lumikha ngang isang bikis na mas matibay. Nakatinginan sila. At sa halip na itula palayo si Liam, hinila siya ni Althea palapit at hinalikan ng may bagong CD. Ang takot na kanilang naramdaman ay hindi na patigil sa apoy. Ito'y naksilbing gasolina. Ang kanilang sumunod na patatali ay mas desperado, mas walang paingat at mas mapuso kaysa dati. Ang panganib na mahuli ang naging pinakamatamis na sangkap ng kanilang ipinakbabawal na pag-ibig. Ang adrenaline na dala nga muntik na pagkakahuli ay mabilis na naglaho at ang naiwan kay Althea ay isang pakiramdam na mas masahol pa sa takot, isang malamig at nanunuot na latak ng kasalanan. Ang bahay,
na minsan niyang itinuring na kanlungan at lihim na paraiso, ay biglang naging isang kulungan, isang malawak na crime scene kung saan siya ang nag-isang salarin at biktima. Ang bawat sulok ay may dalang alaala, ang bawat bagay ay may bahid ng kanyang pagtataksil. Ang kusina, kung saan nagsimula ang lahat, ay hindi na niya kayang tingnan sa parehong paraan. Ang mesa kung saan sila kumain at nagtalik ay isang paalala ang kanyang kasakiman. Ang sahi na linoleum ay tila may permanenteng bakas ang init ng kanilang katawan. Ang silid tulugan, ang dati niyang santuaryo, ay naging isang lugar ng multo. Sa gabi, kapag nahihiga na siya sa kama, tila nararamdaman pa rin niya ang bigat ng katawan ni Liam sa kanyang tabi. Naririnig ang bulong nito sa kanyang tainga, naamoy ang samyo nito sa mga unan. Nag-umpisa siyang maglinis ng walang tigil, kinukuskos ang bawat sulok, nilalabhan ang mga kurtina kobre kama, na parabang sa paalis na, pisikal na dumi ay, maalis din niya ang dumi sa kanyang kaluluwa. Ngunit kahit gaano pa kalinis ang bahay, ang pakiramdam ng pagiging marumi ay nananatili sa kanyang pagkatao. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang serye ang makilos, ito'y naging isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan na simulang maglaro sa kanya ang kanyang utak. Kapag nakakarinig siya ng tunog ng motor sa labas, ang puso niya ibiglang bumibilis sa pag-akalang si Liam na iyon para lamang mabigo kapag na lamang kapitbahay lang pala. Ang kanyang katawan ay nakondisyon na, laging naabang, laging nasa estado ng paasam at pakaalerto. Ang pinakamasalap ay ang unti-unting paghahalo ng imahe ni Liam at ni Marco sa kanyang isipan. Isang hapon, habang tinititigan niya ang kanilang wedding picture, napansin niya ang isang kakaibang pangyayari. Sa isang kisap mata, ang maamong ngiti ni Marco ay tila naibang ang anyo, naging maseryoso, at ang mamatang punong pagmamahal ay napalitan ng mamatang na alap sa pagnanasa. Ang mamata ni Liam, napakurap siya at bumalik sa dati ang litrato. Ngunit ang sandaling iyon ay sapat na upang takutin siya ng husto. Ang kasalanan niya ay hindi na lamang nananatili sa mga lihim na pakikita, ito'y pumapasok na, sumisira at dinudungisan pati ang pinakasagrado niyang mga alaala ng kanyang asawa. Nararamdaman niyang nahahati ang kanyang pagkatao. May isang alter na asawa ni Marco at may isang alter na kalaguyo ni Liam, at ang dalawang pagkataong iyon ay nagsisimula ng malaban sa loob ng isang katawan. Ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang katinuan ay dumarating tuwing linggo gabi, ang oras ng kanilang nakatakdang video call ni Marco. Ang dati pinananabikan niyang pagkakataon upang makita at makausap ang asawa ay naging isang lingguhang pagpapahirap, isang pagtatanghal kung saan kailangan niyang maging pinakamagaling na aktres. Naglalagay siya ang kolorete sa mukha upang itago ang nga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang gamata, mga marka ng gagabing walang tulog. Pinipili niya ng maingat ang kanyang nga salita, tinitimbang ang bawat sagot upang hindi makaroon ng anumang bahid ng pagkakasala. Nagsimula ang tawag. Si Marco gayang dati ay masayahin at puno ng pagmamahal. Ipinakita nito sa kanya ang mapinamili para sa ipapadala nitong balikbayan box, mga damit, sokolate at isang bagong pabango para sa kanya. Para lalo kang bumango para sa akin, mahal, sa pauwi ko, biro nito. Bawat salita ng paglalambing ni Marco ay parang isang patalim na marahang ibinabaon sa puso ni Althea. Ang kanyang tiwala ay isang mabigat na krus na kanyang pinapasan. "Teka, mahal, may ipapakita ako sa iyo," sabi ni Marco, at may kinuha itong isang litrato mula sa kanyang wallet. Itinapat nito iyon sa kamera. "Heto, bagong kuha. Tumataba na yata ako dito." "Ano?" natatawang sabi nito. Habang tinititigan ni Althea ang malabong imahe sa screen ng kanyang telepono, nangyari na naman ito. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas tutu, ang mukha ni Marco ay dahan-dahang naibang ang anyo. Ang kanyang maliwalas na no ay naging no ni Liam na laging bahagyang nakakunot. Ang kanyang matang mapakmahal ay naging matang mapanuklas at mapangangkin. Ang ngiti sa kanyang labi ay naging seryosong bibig ni Liam. Biglang naiba ang paligid sa likuran nito. Ang maingay na bereks ay naging ang madilim nilang silid-tulugan. At sa kanyang isipan, sa halip na ang boses ni Marco, ang narinig niya ay ang bulong ni Liam, "Althea, ang bango mo, ang init mo." Sa sobrang gulat at takot, nabitawan niya ang kanyang telepono. Bumaksa ito sa sahig.
Ang tunog ay isang malakas na kalabo sa katahimikan. Mahal, anong nangyari? Okay ka lang ba? Ang naaalalang boses ni Marco ang maririnig mula sa telepono sa sahig. Na mamadaling pinulo ni Althea ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pilit siyang tumawa. Isang tawang garalgal at hindi natural. Nahulog lang, mahal. Pasensya na. May dumaang ipis. Nagulat ako, sisinungaling niya. Isang palusot na napakanipis ngunit sa kabutihang palad ay pinaniwalaan ng kanyang mapatiwalang asawa. Ang sumunod na minutong kanilang pausap ay lumipas na parang isang panaginip para kay Althea. Sumasagot siya ng wala sa sarili. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa kanyang naranasang halusinasyon. Isa siyang perpektong aktres sa labas, ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay sumisigah. Pagkatapos ng tawa, tuluyan na siyang bumaksak. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang tuhod, at umiyak ng walang tunog. Doon niya napagtanto ang lahat. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay hindi na lamang isang emosyon, isa na itong sakit sa isip. Ang kanyang relasyon kay Liam ay hindi na lamang tungkol sa pagnanasa at paglaya mula sa kalungkutan. Ito ay isang cancer na unti-unting kumakain sa kanyang katinuan. Hindi na lamang niya tinataksil ang tiwala ni Marco, tinataksil na rin niya pati ang alaala nito. Hinahayaan niyang sakupin ng ibang lalaki hindi lamang ang kama niya, kundi pati na rin ang kanyang isipan. Ang kasalanan ay hindi na lamang isang pakiramdam. Ito na ang kanyang katotohanan. Ang pag-iyak ni Althea pagkatapos ng video call na iyon ay hindi na dulot ng ginhawa, bakos ay naiwan ito ng isang malawa at tuyong kawalan sa kanyang dibdib. Sa masumunod na araw, siya ay naging isang anino sa sarili niyang bahay. Sinubukan niyang gawin ang tanging bagay na alam niyang tama. Ang bagay na dapat sana'y ginawa niya noon pa. Sinubukan niyang tapusin ang lahat. Itinigil niya ang pag-reply sa text ni Liam. Hindi niya sinasagot ang tawa nito. Dahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam na kailangan niya ng espasyo, na kailangan niyang mapaisa. Sa bawat oras na nagbo-vibrate ang kanyang telepono at nakikita niya ang pangalan ni Liam, isang matinding digmaan ang nagaganap sa kanyang kaluban. Isang bahagi niya ay gustong-gusto itong sagutin, marinig ang boses nito, ngunit pinipigilan siya ang isa pang bahaging nakikita ang mukha ni Marco at ang anino ang kanyang unti-unting nawawalang katinuan. Ang paglayo kay Liam ay isang pagtatangkang iligtas ang sarili. Ngunit ito'y isang uri ng pagliligtas na parang unti-anting pagpapakamatay dahil kasama sa pag-iwas niya rito ay ang paiwas din sa tanging bagay na nabibigay buhay sa kanya. Para kay Liam, ang katahimikan ni Althea ay isang uri ng toryo na mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Ang biglaang pagputol nito ngang komunikasyon ay nadulot sa kanya ngang isang uri ng pagkabalif. Ang kanyang konsensya kay Marco ay naluno ng isang mas malaki at mas makasariling takot. Ang takot na baka tuluyan na siyang iwan ni Althea. Ang babaeng dati isang simpleng responsibilidad na iniwan ng kanyang pinsan ay naging isang pangangailangan, isang adiksyon na hindi niya kayang wala sa kanyang sistema. Ang bawat araw na hindi niya ito nakikita o nakakausap ay isang impyerno. Ang pagnanasa ay naging obsession. At ang obsession ay nag-umpisang maging isang mapanganib na desperasyon. Isang hapon, pagkatapos ng ilang araw ngang katahimikan, hindi na niya nakayanan. Wala na siyang pakialam sa mga dahilan, sa mga posibleng mangyari. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita si Althea. Sumakay siya sa kanyang motor. Ang isipan ay blanko, ang puso ay puno ng isang mabangis na pangangailangan na makita ito, mahawakan, at patunayang totoo ang lahat ng namamagitan sa kanila. Sa bahay, si Althea naman ay sinusubukang hugasan ang kanyang kasalanan sa pinakaliteral na paraan. Nagpasya siyang maligo ng matagal, ibabat ang sarili sa mainit na tubig na parabang kaya nitong anurin hindi lamang ang dumi sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang makasalanang alaala sa kanyang isipan. Ang mali na banyo ay napuno ng makapal na singaw, na ginawang isang malabong paraiso ang lugar, isang lugar kung saan lahat ay malabo at walang malinaw na anyo. Sa ilalim ng dumadaloy na tubig, ipinikit niya ang kanyang mata, sinusubukang isipin na isa lamang siyang malinis na pahina, ngunit dumating si Liam. Hindi na siya kumatok. Sa sobrang peanto ng isipan ni Althea, naiwan niyang hindi nakakandado ang pinto sa likod. Pumasok si Liam sa tahimik na bahay.
ang bawa yabak ay maingat. Tinawa niya ang pangalan ni Althea. Mahina, ngunit walang sumagot. Nasimulang manikip ang kanyang dibdib sa takot. Nasaan ito? At narinig niya isang mahinang tunog, ang patuloy na lagaslas ng tubig mula sa banyo. Huminto siya sa harap ng pinto. Ang tamang gawin ay umalis, tumalikod at huwa ng lumingon. Ngunit ang isiping si Althea ay nasa kabilang panik lamang ng pinto. Hubad, basa at walang kalaban-laban ay isang tuksong hindi na kayang labanan ng kanyang warat na pagpipigil. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang pinto ay bumukas ng walang tunok. Ang banyo ay isang ulap ng singaw. Sa gitna nito, sa likod ng malabong shower curtain, ay ang aninong isang babay, isang malabong hugis ng panyanasa. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at ang mahinang peklik ng kandado ay umaling-aungaw na parang isang putok ng baril. Narinig ito ni Althea. Sumilip siya mula sa gilid ng kurtina at ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nakita niya si Liam, nakatayo ron, basang-basang ang pawis, ang nga mata ay naalab. Liam, anong ginagawa mo dito? Pasigaw niyang bulong. Balik ka na ba? Umalis ka. Ngunit si Liam ay hindi sumagot. Tinitigan lamang siya nito, isang tingin na puno ngalit, sakit, at isang halos hayop na pagnanasa. Sinimulan niyang hubarin ang kanyang butones ng polo. Liam, huwag pagmamakaawan ni Althea, ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na pagila, binuksan ni Liam ang shower curtain at si Althea ay nabunya sa kanyang harapan. Ang kanyang katawan, na makinis at basa, ay tila isang obra maestra sa ilalim ng ilaw. Ang tubig ay dumadaloy sa kanyang balat na parabang nga luhang kristal. Ang kanyang masuso ay puno at bilo. Ang mautong ay naninigas dahil sa init ng tubig. Ang kanyang baywang ay balingkinitan at ang kanyang mabalakang ay bilugan at kaakit-akit. Siya ang larawan ng lahat ng bagay na pinapangarap ni Liam sa magabing hindi siya makatulog. At pagkatapos, humabang si Liam papasok sa shower, suot pa rin ang kanyang madamit. Ang tubig ay agad na bumasa sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Itinungkot niya si Althea sa malamig na pader na tiles. Ang ngapatutol ni Althea ay namatay sa kanyang lalamunan ng sakupin ng bibig ni Liam ang kanyang bibi. Ang halik ay mabangis, puno ng puwersa, lasang desperasyon. Ito na ang ruro ngang kanilang kabaliwan. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o kalungkutan. Ito'y tungkol sa pag-ari, sa pag-angkin, sa pagnanasang lunurin ang lahat ng takot at konsensya sa isang napakalakas na pisikal na sensasyon. Ang takot sa mga mata ni Althea ay dahan-dahang napalitan ng isang kaparehong kabangisan. Ang kanyang kamay ay marahas na dumako sa basang damit ni Liam. Pinupuni ito sa pagnanais na maramdaman ang balat nito sa kanyang balat. Sa gitna ng kanilang mabangis na paghahalikan habang ang kamay ni Liam ay sinusyot ang bawat pulgada ng kanyang basang katawan na paarko ang likod ni Althea. Diyos ko, Liam. Ang kanyang sigaw ay isang pagsusumamo at isang pagsamba. Ang pangalan nito sa kanyang nga labi ay isang panalangin at isang sumpa. Althea. Ungol ni Liam pabalik. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa kanyang lik. Ang bango mo, sabon at pawis. Ang bango mo? Ang kanilang pagtatali ay mabilis, marahas, at halos masakit. Isang pagpapakawala ng lahat ng nakatagong kabaliwan ng manakaraang araw. At pagkatapos ng lahat, nanatili silang nakatayo roon, makayakap sa ilalim ng dumadaloy na tubig. Hinahabol ang kanilang nga hininga. Hinuhugasan sila ang tubig, ngunit alam nilang pareho na may makasalanang hindi kailanman kayang linisin. Ang kabangisan ng kanilang pagtatali sa banyo ay naiwan ng isang kakaibang kapayapaan sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng unos, mayroong isang katahimikan. Kinaumagahan, sa unang pagkakataon, hindi umuwi si Liam. Sa unang pagkakataon, nanatili siya hanggang sa ang kadiliman ng gabi ay mapalitan ng mapusyaw na liwanag ng umaga. Nakahiga sila sa kama ni Althea at Marco makayakap. Ang katawan ay pagod ngunit ang kaluluwa ay panatak. Ang liwanag na tumatago sa siwang ng kurtina ay tila isang basbas, hindi isang akusasyon. Sa labas, ang huningang nga ibon ay parang isang musika na para lamang sa kanila. Marahang iginuguhit ni Althea ang kanyang nga daliri sa dibdib ni Liam. Sinusundan ang galinya ng nga kalamnan nito. Si Liam naman ay nilalaro ang isang hibleng buhok ni Althea. Inikot-ikot ito sa kanyang daliri.
Sa mga sandaling iyon, wala ang asawa, wala ang pinsan, wala ang kasalanan. Mayroon lamang isang lalaki at isang baba, dalawang kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng tahanan sa isa-isa. Hindi nila pinausapan ang hinaharap dahil pareho silang natatakot sa kung ano ang maaring dalhin nito. Sa halip, nakbulungan sila tungkol sa mga munting bagay, mga pangarap ng bata pa, mga nakakatawang alaala. Ito ang pinakamalapit sa normalidad na kanilang naranasan. Isang mapanganib na ilusyon na sila ay nararapat na ang kanilang pag-ibigan ay tama at dalisay. Sila ay nasa tuktok ng kanilang lihim na mundo, hindi alintana na sila ay nakatayo sa isang napakarupo na yelo. At ang yelo ay nasimulang makabita-bita sa pamamagitan ng isang simpleng tuno, isang tuno na pamilyang ngunit sa sandaling iyon ay isang banta, ang tuno ng isang mensahe na pumasok sa telepono ni Althea. Ang telepono ay nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabing kama. Ang simpleng ping na iyon ay isang pagising, isang marahas na pagata pabalik sa realidad, isang paalala na mayroong isang mundong naaabang sa labas ng kanilang silid. Kaswal na inabot ni Althea ang telepono. Isang ngiti pa rin ang nasa kanyang ngalabi sa paakalang isa lamang itong ordinaryong anunsyo. Pinapano siya ni Liam, isang magaan na pakiramdam ang nasa kanyang dibdib. Ngunit habang binabasa ni Althea ang mensahe sa screen, nakita ni Liam ang dahan-dahang pagbabago sa mukha nito. Ang liwanag mula sa telepono ay nagbigay din sa bawat emosyong gumuhit doon. Ang ngiti ay naglaho. Ang kulay rosa sa kanyang mga piski ay napalitan ng pamumutla. Ang kanyang katawan, na kanina lang ay malambot at relax sa kanyang bisik, ay biglang nanigas. Ang pagbabago ay napakabilis, napakalinaw. Isang masamang pangitain ang biglang gumapang sa dibdib ni Liam. Ano yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng init. Hindi makapagsalita si Althea. Tila ba ang nga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakatitik sa screen, ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Dahan-dahan, na parabang ang telepono ay isang mabigat na bagay, inyabot niya ito kay Liam. Kinuha ito ni Liam at binasa ang mensahe. Ang masalita ay simple, masaya at puno ang pagmamahal. Ang masalita ay mula kay Marco at ang masalitang iyon ang siyang tuluyang gumasa sa kanilang paraiso. Mahal, may sorpresa ako. Na-approve ang vacation leave ko. Isang buwan, uwi ako diyan next month. Hindi na ako makapaghintay na mayakap ka ulit. I love you so much. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Liam. Ang bawat mahal ay isang akusasyon. Ang bawat I love you ay isang sumpa. Biglang ang hangin sa silid ay naging mabigat at mahirap hingahin. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang masayang huningang nga ibon sa labas ay naging isang pang-alipusta. Ang liwanag ng umaga na kanina ay isang pagpapala ay naging isang malupit na ilaw na nakbunya sa kabuuan ng kanilang karumihan. Ang ilusyon ay nabasag, ang mundo nila ay gumuho. Mabilis na bumangon si Liam mula sa kama. Ang init ng kanilang paisa ay biglang nawala, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang kanyang nga galaw ay mabilis at mekanikal. Pinulot niya ang kanyang madamit na nakakalat sa sahig at sinimulang isuot ang mga ito. Ang bawat kilos ay isang pagtatangkang ibalik ang mapader, ang distansya sa pagitan nila. Si Althea ay nanatiling hindi gumagalaw sa kama, mahigpit na hawa ang kumot sa kanyang dibdib. Ang kamay na kanina lang ay isang pugat ng pagmamahalan ay naging isang entablado ng kanyang napakalaking kasalanan. Siya ang asawa ni Marco. Nasa kama siya ni Marco. Kasama niya ang pinsan ni Marco. At si Marco ay uuwi na. Ang katotohanan iyon ay isang mabigat na sampal na gumising sa kanyang mula sa kanyang magandang panaginip. Hindi na sila makatinginan. Ang kanilang nga mata na dati na usap sa lengguwahe ng pagnanasa ay ngayon ay naiwasan takot sa kung anong hatol ang makikita nila sa isa-isa. Kailan daw ang dating? Tanong ni Liam. Ang boses ay walang emosyon. Habang isinusuot ang kanyang pantalon, hindi siya nito tinitignan. Next month, sagot ni Althea. Ang boses ay isang mahinang bulong, isang buwan, 30 araw. Ito ay isang sentensya. Isang hatol na kamatayan para sa kanilang relasyon. Nang matapos mabihis si Liam, tumayo siya sa may pintuan. Ang lalaking kanina lang ay kabahagi ng kaluluwa ni Althea
ay ngayon ay isang estranghero na madaling umalis. Walang malambing na paalam. Walang mahalik. Walang mapangako. Ang naiwan na lamang ay ang malami at malupit na realidad. Mausap tayo, sabi ni Liam, ngunit ang mga salita ay hungka at walang kahulugan. Ano pa ang dapat nilang pausapan? Umalis siya nang hindi na muling lumingon. Ang tunog ng kanyang motor na papalayo ay ang tunog ng pagtatapos ng kanilang mundo. Naiwan si Althea sa kama, mag-isa, hawa pa rin ang telepono, muli niyang binasa ang mensahe ni Marco. Bawat salita ang pagmamahal ay isang sundang sa kanyang puso. Ang kasinungalingan ay may taning na. Ang kanilang ninakaw na paraiso ay may petsa na ang katapusan. Ang kanilang relasyon ay hindi na isang pagtakas mula sa kalungkutan, isa na ay tongbitak at ang ngapada ay unti-unti nang sumasara. Ang sumunod na linggo ay lumipas na parang isang mahabang panaginip, isang lagnat na ayaw humupa. Ang bawat araw ay isang pagbawas sa kalendaryo, isang hakbang papalapit sa hindi maiwasang katapusan. Ang dating matamis na pananabi sa bawat pagdating ni Liam ay napalitan ng isang mapait na paasam dahil alam nilang bawat pakikita ay maaring ang huli na. Ang kanilang pagtatalik ay nawalan ng dating apoy. Sa halip, ito ay naging isang desperadong pagkapit, isang marahas na pagtatangkang iukit ang bawat isa sa kanilang gaalaala bago sila tuluyang agawin ng tadhana. Ang bawat hali ay may lasa ng paalam, ang bawat yakap ay may bigat ng pamamaalam. Nakasundo silang makita sa huling pagkakataon, isang araw bago ang inaasahang pagdating ni Marco. At walang ibang lugar na mas nararapat para sa kanilang huling pagtatagpo kundi sa lugar kung saan nagsimula at nagwakas ang lahat, sa maliit na kusina. Nang gabing iyon, ang init sa loob ng kusina ay tila mas masidi, mas nakakasakal. Ngunit hindi na ito ang init ng pagnanasa, ito ang init ng isang libingang sila mismo ang humukay. Nakaupo sila sa makabilang dulo ng maliit na mesa, ang parehong mesa na naging saksi sa kanilang makasalanan at kaligayahan. Ngayon, ang espasyo sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin na hindi na kayang tawirin. Ang dating kuryenteng dumadaloy sa hangin ay napalitan ng isang mabigat at malakit na katahimikan. Pareho silang pagod. Ang mamata ni Althea ay malalim, bakas ang magabing walang tulog. Ang dating matipunong anyo ni Liam ay tila nangayayat, ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko dala ng bigat ng kanilang sitwasyon. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang pahinga at ang huni ng kuligli sa labas ang maririnig. Ang katahimikan ay puno nga salitang hindi kayang bigkasin, ngam gatanong na walang sagot, ngam pihati para sa isang kinabukasang hindi kailanman magiging kanila. Si Liam ang unang bumasak sa katahimikan. Althea, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at halos isang bulong na lamang. Tumingin siya sa babae, ang babaeng minahal, niya sa paraang malingunit. Sa pakiramdam niya isiyang pinakatamos sa lahat. Anong gagawin natin? Ito ang tanong na pareho nilang iniiwasan. Ang tanong na alam nilang pareho ang sagot. Tumingin si Althea kay Liam, at sa kanyang mata, nakita ni Liam ang lahat. Ang pagmamahal, ang sakit, ang pagsisisi, at ang kawalan ng paasa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Althea. Umiling lamang siya ng marahan at isang butil ng luha ang pumata mula sa kanyang mata, bumaksak sa ibabah ng kahoy na mesa, isang maliit na bilog ng basang pihati at naintindihan ni Liam. Sa isip niya, isinisigaw niya ang mga salitang nais niyang sabihin. Tayo na lang, sasama ka sa akin. Itatakas kita, magsisimula tayo ulit. Ngunit ang maasalitang iyon ay nanatiling lason sa kanyang dila, hindi kayang bikasin. Paano? Paano nila sisirain ang buhay ng isang taong mabuti, isang taong naktiwala sa kanila ng lubusan? Paano nila tatalikuran ang kanilang pamilya, ang kanilang responsibilidad? Sila ay mabilanggo nga, kanilang sariling desisyon, nakakadina sa kanilang kasalanan. Ang katahimikan ni Althea ang sagot. Ang sagot ay wala. Ang sagot ay tapos na. Tumayo si Liam. Oras na para umalis. Oras na para lisanin ang paresong naging impyerno, walang huling halik. Walang huling yakap na puno ng pagnanasa. Tanging isang marahan at nakatatagal na pakdampi. Inabot niya ang kamay ni Althea na nakapatong sa mesa.
Ang kanyang magaspang ay kayadong palat ay dumampi sa malambot na kamay nito sa huling pagkakataon. Isang pahawa na nagsasabi nga lahat ng paalam, ng patawad, ng pasasalamat, ng pag-ibig na kailanman ay hindi magiging tama. Pagkatapos, binitawan niya ito at tumalikod. Naglakat siya palabas ng pinto at hindi na lumingon pa. Ayaw niyang makita ang mukha ni Althea sa kanyang paalis dahil alam niyang kapag nakita niya ito, hindi na niya kayang umalis pa. Pinakinggan ni Althea ang papalayo na tunog ng motor ni Liam hanggang sa ito ay tuluyan ng maglaho sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na dati nagahatid sa kanya ng pananabi ay ngayon ay naging tunog na ng katapusan. Naiwan siyang mag-isa sa kusina. Sa gitna ang init, sa gitna ang gaamulto ang kanilang gaalaala. Kinaumagahan, nasimula si Althea sa kanyang ritual. Nasimula siyang maglinis. Isang paglilinis na may kasamang kabangisan. Kinuskos niya ang sahig na linoleum na parabang kaya niyang alisin ang bakas ng kanilang katawan. Pinunasan niya ang mesa na parabang kaya niyang burahin ang alaala ng kanilang haplos. Hinugasan niya ang bawat plato, bawat baso, bawat kutsara. Sinubukan niyang alisin ang bawat bakas ni Liam. Sinubukan niyang alisin ang bawat bakas ang babaeng naging siya sa manakaraang buwan. Nang matapos siya, ang kusina ay kumikinang sa kalinisan, sterile, walang bahid, ngunit ang dumi sa kanyang kaluluwa ay naroon pa rin. Naupo siya sa mesa, pagod na pagod, ang isipan ay blanko. At pagkatapos, ang telepono niya ay tumunog. Sa screen, ang nakangiting mukha ni Marco. Sa ilalim nito, ang salitang Marco calling, napapikit si Althea. Huminga siya ng isang malalim at nanginginig na hininga na parabang sinisipsip niya ang lahat ng natitirang lakas sa mundo. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mata. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, walang mababakas na anumang emosyon. Pindot niya ang berdeng butones.